nagalaw-galaw yung pamantalangin yun. Aris. Aris oh. Tingnan mo naman oh. Doon ako nalungkot. Hindi mo sinabi na. Hello mga kamag-anak, magandang hapon sa inyo. Ngayon nga ay pumunta tayo dito sa Tumana sa ating maisan dahil nga pipitasin na rin to mamayang madaling araw. So 72 days siya ngayon mga kamag-anak, mamaya 73 days. So ayan, mura pa rin yung mais mga kamag-anak kaso wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng patagalin yung harvest hanggang umabot ng mahal kasi mapapanat yung putil nito sa loob. Sa mga nagtatanong mga kamag-anak kung paano natin ilagaan itong ating mais, ikukwento ko sa inyo lahat. Syempre mga kamag-anak, unang-una dyan, pinaararo natin yan ng 2 beses no, sa May Fortune. Tapos mga kamag-anak, tinudlingan natin at pinatubigan, tapos ipinabasol natin yung pagtatanim, tapos naglagay tayo ng 2 buto kada isang butas. Pagkatubo nga ng mais mga kamag-anak, ay nispray agad natin yan ng insecticides. Pagdating nga ng 12 to 15 days mga kamag-anak, ay naglagay na tayo ng pataba. Ang unang patabang ginamit natin mga kamag-anak ay ureang pino. At kada mag-i-spray nga ako ng insecticides mga kamag-anak ay may halo na itong foliar fertilizer. Ang gamit natin dyang foliar fertilizer mga kamag-anak ay yung Florida Green. 200 ml nga ng Florida Green mga kamag-anak yung inilalagay ko sa sprayer na 20 liters kada mag-i-spray ako ng insecticides. Yung Florida Green mga kamag-anak ay gagamitin natin yan mula maliit pa yung mais hanggang paglaki bago mag-ulay. Bago lumabas yung ulay ng mais mga kamag-anak ay mag-i-stop na tayo sa paggamit ng Florida Green. Medyo napaaga nga ako mga kamag-anak ng paglalagay ng pangalawang pataba nito dahil nga ipapapuji ko. Sa halip na 30 to 35 days yung mais bago ilagay yung pangalawang pataba ay nailagay ko ito mga kamag-anak ng 27 to 28 days lang yung ating mais. Dahil nga mga kamag-anak magpapapuji tayo para libre na yung pagtatabon doon sa may pataba. At syempre mga kamag-anak, kapag tapos nating magpataba ay kailangan nating magpatubig kung hindi uulan para tumalab yung nilagay nating abono. Sa pangalawang paglalagay nga natin ng pataba mga kamag-anak, ang ginamit natin ay tripling 14 tsaka 16-20. Bali pinaghalo natin yung dalawang pataba mga kamag-anak at yun yung inilagay natin sa ating mais. Nung 40 days old nga mga kamag-anak yung ating mais ay pinahabulan ko pa ito ng pataba na 17-0-17. Sa pagpapatubig naman mga kamag-anak o sa pagbabasa ng ating tanim na mais ay nagdidepende tayo sa panahon. So kapag hindi umulan mga kamag-anak, minsan sa loob ng 10 days ay isang beses. Depende yan sa inyo mga kamag-anak. Pwedeng isang beses sa loob ng isang linggo, kada ika-7 araw o gusto nyo kada ika-8 araw kayo ang masusunod. Sa pag-i-spray naman mga kamag-anak ay wala akong saktong pagitan kung ilang araw kasi nagdidepende ako mga kamag-anak kapag kami nakita akong sira sa mais tsaka ako siya i-sprayin. So pagka wala pa mga kamag-anak ay nag-i-extend ako ng spray. So tumatagal yung pagitan. Yung pagitan ng pag-i-spray mga kamag-anak ay depende rin sa inyo. So pwedeng magkaroon kayo ng regular days ng pag-i-spray. Halimbawa every 5 days or every 7 days nag-i-spray kayo para hindi na makuhang masira ng mais bago nyo pa isprayin. Pag nakalabas na yung ulay ng mais mga kamag-anak at nakalabas na rin yung manika at saka buhok mag-i-spray na tayo ng insecticide. Yung pag-i-spray natin dito mga kamag-anak ay may halo na uling foliar fertilizer. Pero this time mga kamag-anak hindi na Florida Green yung ating gagamitin. Ang ginamit ko dito mga kamag-anak ay yung Ferticay na foliar fertilizer na pambunga mga kamag-anak high potassium 0061. Kung kaya nyo mag-spray din ito mga kamag-anak, 1, 2 beses hanggang 3 beses hanggang gumulang yung mais mas maganda no. Malaki kasi yung maitutulong nito mga kamag-anak sa pagpapalaki at pagpapalintog ng bunga ng ating mais. Pero kung malakas mga kamag-anak yung lupang tinatamnan nyo at tiwala na kayo sa nailagay nyong pataba at nakita nyong malalaki na yung bunga ng inyong mais at hindi na kailangan gumamit ng foliar fertilizer pambunga, okay lang naman mga kamag-anak. Makakatipid kayo sa puhunan
puhunan kapag ka ganon. Hindi ko naman sinasabi mga kamag-anak na gayahin nyo yung paraan ng pagtatanim at pag-aalaga ko ng mais. Kumbaga mga kamag-anak, para sa mga bago nating viewers na gustong magtanim ng mais, meron na silang makukuhang idea kung paano mag-alaga. Hindi nga natin alam mga kamag-anak, baka mamaya meron na tayong followers dyan na nai-inspire at gustong magtanim ng ganitong klase ng mais, at least magkaroon sila ng idea kahit konti. O di naman kaya mga kamag-anak, merong makapanood o meron tayo ditong followers na nagtatanim ng hybrid corn na ginagamit sa paggawa ng feeds. Tapos maisipan nila mga kamag-anak na magtanim din ng ganitong klase ng mais. Magkaiba kasi ito ng paraan ng pag-aalaga mga kamag-anak. Sa pagkakaalam ko kasi sa hybrid corn na ginagawang feeds ay hindi ganong sprayin, no? Ito kasi mga kamag-anak ay maselan at kailangan talagang tutukan yung pag-aalaga. Marami nga rin mga kamag-anak sa atin nagtatanong kung anong klaseng herbicide o pamatay damo ang ginagamit natin sa ganitong klase ng mais. Wrecker nga po mga kamag-anak yung ginagamit naming pamatay damo at safe po ito kahit tamaan nyo yung mais habang nag-i-spray. Sa mga nagtatanong naman po mga kamag-anak para sa mga insecticides na ginagamit sa pag-i-spray ng ganitong klaseng mais, ang maipapayo ko po sa inyo ay gumamit po kayo mga kamag-anak ng contact na gamot at saka systemic. Pwede nyo silang pagsalitin ng pag-i-spray mga kamag-anak. Halimbawa ngayon nag-contact ka, sa susunod na spray mo, systemic naman ang gamitin mo. Meron kasi kami ditong ginagamit mga kamag-anak na insecticide kaso hindi siya available sa market. Ang available sa market mga kamag-anak na pwede nyong gamitin ay yung Brodan tsaka Exalt paghahaluin nyo, or Brodan tsaka Prebaton, o kung ano pang alam nyong insecticide na pwedeng gamitin. Dito nga sa 3 kilo at 1/4 na buto na to mga kamag-anak ay umubos ako ng 7 bultong pataba. Ang ratio ko kasi mga kamag-anak ng paglalagay ng pataba ay 2 bulto kada 1 kilong buto. Tulad nga ng sinasabi ko mga kamag-anak ay may kanya-kanya tayong paraan ng pagtatanim ng mais. Pwede naman kayong maglagay ng 1 bulto kada 1 kilo mga kamag-anak. Yung pinag-uusapan natin dito mga kamag-anak ay yung ginawa nating pag-aalaga dito sa aking mais na inani. At kung nagustuhan nyo po yung ganitong klase ng video, huwag nyo po kalimutang mag-like and follow at pa-share na rin po ng ating video.